Magandang araw mga bata. Kamusta na kayo? Ngayong araw na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa pagtatanggol sa bansa laban sa mga Espanyol. Handa na ba kayong matuto? Magaling kung ganon. Ang module na ito ay tumatalakay sa pagpapahalaga sa pagtatanggol ng mga Pilipino laban sa kolonyalismong Espanyol noong mga panahong sinasakop ng mga dayuhan ng ating bansa. May mga grupo at individual na Pilipino na nagpakita ng katapangan upang maipagtanggol ang bansa. Bagamat iisa ang kanilang adhikain, iba't iba ang kanilang naging pamamaraan sa pagpapakita ng kanilang pagtutol sa kolonyalismo. Mahalaga para sa atin na malaman ang mga pangyayaring ito dahil ito ay malaking bahagi ng ating kasaysayan. Kung anuman ang estado ng ating lipunan sa kasalukuyan, ito ay may kaugnayan sa mga pangyayari noong panahon ng pananakop. Kapag natapos mo na ang module na ito, ikaw ay inaasahang makikilala ang mga Pilipinong nagtanggol sa bansa laban sa mga Espanyol at mapapahalagahan mo ang pagtatanggol ng mga Pilipino laban sa kolonyalismong Espanyol. Atin munang gawin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Panuto, tama o mali. Iguhit sa sagutang papel ang check kung ang pahayag ay tama at X kung mali. Number 1. Matagumpay ang lahat ng pag-aalsa ng mga Pilipino laban sa kolonyalismong Espanyol. Tamang sagot, X. Number 2. Isa sa dahilan ng pakikipaglaban ng mga Pilipino sa mga Espanyol ay ang sapilitang paggawa o polo e serbisyo. Tamang sagot, check. Number 3. Si Francisco Dagohoy ang may pinakamahabang pag-aalsa laban sa mga Espanyol. Tamang sagot, check. Number 4. Tinanggihan ng mga Espanyol na maging pari si Hermano Pule. Tamang sagot, check. Number 5. Tinupad ni Gobernador Lavasares ang kasunduan ni Lacandula at Legazpi. Tamang sagot, X. Ngayon gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Panuto, sino siya? Kilalanin kung sino ang tinutukoy sa sumusunod na pangungusap. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Number 1. Siya ang namuno sa pag-aalsa sa Mexico, Pampanga at hinikayat ang mga taga-Pangasinan na tutulan ang sapilitang paggawa, bandala at pagbabayad ng buwis. Sino siya? Tamang sagot, Francisco Maniago. Number 2. Nagpatuloy ng pakikipaglaban sa mga Espanyol at nagtatag ng lihim na samahan. Sino siya? Magat Salamat. Number 3. Siya ang may bahay ni Diego Silang na nagpatuloy ng pag-aalsa, ngunit nahuli rin at binitay. Sino siya? Si Gabriela Silang. Number 4. Kilala siya bilang Hermano Pule na nagtatag ng Confradia de San Jose. Sino siya? Si Apolinario de la Cruz. Number 5. Isa siyang waray na nag-aklas laban sa polo e serbisyo sa Samar. Ipinadala ang mga waray sa Cavite para gumawa ng barko. Sino siya? Tamang sagot, Juan Sumuroy. Ang sumusunod na aralin ay may kinalaman sa pagtatanggol sa bansa laban sa mga Espanyol. Mainam na gabayan ang mga mag-aaral sa pagtalakay ng aralin sa pamamagitan ng paggamit ng module na ito. Ngayon ating tatalakayin ang tungkol sa pagtatanggol sa bansa laban sa mga Espanyol. Maraming ginawang pagbabago ang mga Espanyol sa Pilipinas sa panahon ng kanilang pananakop sa ating bansa. Ipinakilala nila ang Kristyanismo sa mga Pilipino. Itinuro nila ang makabagong pamamaraan ng pagtatanim at pangangalakal. Sa kabila ng mga pagbabagong ito, iba-iba ang naging reaksyon ng mga Pilipino. May yumakap at sumunod sa mga patakarang ipinatupad ng mga Espanyol upang maiangat ang ating ekonomiya. Ngunit may mga natatanging Pilipino na lumaban sa kolonyalismong Espanyol at nagpakita ng pag-aaklas sa iba't ibang paraan. Ang mga pag-aaklas na ito ay bunga ng mga pagmamalupit at pang-aabuso ng mga Espanyol. Namulat sa isipan ng mga namumuno ng mga pag-aalsang ito
na kinakailangang ipagtanggol ang ating bansa laban sa kolonyalismong Espanyol. Bilang Pilipino mag-aaral, nararapat mong pahalagahan ang mga ginawang kabayanihan ng mga ninunong nagtanggol ng ating bansa laban sa mga Espanyol. Sinakop tayo ng mga Espanyol sa mahigit na 333 taon. Sa loob ng panahong ito, maraming pangyayari naganap at nagbago sa ating kultura, politika at relihiyon. Iba't iba ang naging tugon ng mga Pilipino sa mga pangyayari at pagbabagong ito. May sumunod at naniwala, may nanahimik, may namundok at may nag-alsa. Ngayon gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 3. Panuto, isulat sa sagutang papel ang SN kung sumunod at naniwala, NH kung nanahimik, NM kung namundok, at NA kung nag-alsa. Number 1. Bumuo ng lihim na samahan upang labanan ang pagmamulupit ng mga Espanyol sa mga manggagawang Pilipino. Tamang sagot, NA, nag-alsa. Number 2. Maraming Pilipino ang hinikayat na sundin ang aral na dala ng Kristyanismo. Tamang sagot, SN, sumunod at naniwala. Number 3, may mga Pilipinong nakaranas ng paghihirap ngunit nagtiis sa kamay ng mga Espanyol. Tamang sagot, NH, nanahimik. Number 4, may mga katutubong Pilipino na lumipat sa ibang lugar kung saan hindi sila abot ng pamahalaang Espanyol. Tamang sagot, NM, namundok. Number 5, mas pinili nilang manahimik at sumunod sa patakarang Espanyol para sa kanilang kaligtasan. Tamang sagot, NH, na nahimik. Ano ang napansin mo sa larawan? May mga taong nasa daan at may dalang placard at isinisigaw ang kanilang hinaing. Sila ay nagwewelga at isa itong makabagong paraan ng pag-aalsa laban sa isang sitwasyon o patakaran na gusto nilang tutulan. Sa makabagong panahon, ang pagwewelga ay karaniwan ng ginagawa upang maiparating sa kinauukulan ang kanilang mga hinaing. Nakasaksi ka na ba ng mga grupo ng nagwewelga sa daan o nakapanood ka na ba ng mga balita tungkol sa mga grupong nagwewelga? Ano ang iyong naging damdamin sa iyong nasaksihan o napanood? Noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol sa ating bansa, maraming pag-aalsa rin ang naganap, ngunit hindi sa paraang pagwewelga. Ang mga Pilipino noon ay gumamit ng dahas sa kanilang pakikipaglaban upang ipagtanggol ang ating bansa sa pananakop ng dayuhang Espanyol. Atin ngayong suriin ang mga Pilipinong nagtanggol sa bansa laban sa mga Espanyol. Unahin natin si Lacandula noong 1574. Nagkaroon ng kasunduan sina Lacandula at Legazpi na hindi magbabayad ng buwis ang mga angkan niya. Ngunit nang hindi tuparin nito ni Guido Lavezares, Gobernador General na pumalit kay Legazpi, nag-alsa si Lacandula at ang kanyang mga kaanak laban sa pamahalaang kolonyal noong 1574. Sa huli, ibinalik sa kanila ang kanilang karapatan. Ngayon naman, dumako tayo kay Magat Salamat noong 1587 hanggang 1588. Nag-alsa muli si Magat Salamat na anak naman ni Lacandula upang ipaglaban muli ang kalayaan sa mga Espanyol. Nagtatag siya ng lihim na samahan at hinikayat niya ang mga iba't ibang leader mula sa iba't ibang panig ng gitnang Luzon, Cuyo at Borneo. Ngunit natuklasan ng mga Espanyol ang lihim nilang samahan at sila ay dinakip at binitay. Ngayon naman alamin natin kung sino si Tamblot at Bangkao noong 1621 hanggang 1622. Naganap ang rebelyong pangrelihiyon nang tinalikuran ng ilang Pilipino ang Kristyanismo. Nais nilang bumalik sa nakagisnan nilang relihiyon. Si Tamblot ang namuno sa Bohol, samantalang sa Leyte naman ay pinamunuan ni Bangkao. Hindi sila nagtagumpay dahil kaagad silang nasupil at pinugutan ng ulo ng mga Espanyol. Juan Sumuroy noong 1649 hanggang 1650.
Taong 1649 nang ipag-utos ng mga Espanyol na magpadala ng mga pulista na taga-Samar sa Cavite upang gumawa ng mga barko. Ngunit ito ay tinutulan ng mga taga-Samar. Sa pamumuno ni Juan Ponce Sumuroy, lumaban sila sa mga Espanyol. Sinunog nila ang mga simbahan at namundok bilang rebelde. Nagwakas ang pag-aalsa nang mapatay si Sumuroy ng ilang kasamahan niyang nagtraidor sa kanilang simulain. Si Francisco Maniago, 1660 hanggang 1661. Pinangunahan ni Francisco Maniago mula Mexico, Pampanga ang pag-aalsa sa Lingayen at Pampanga. Sumiklab ang pag-aalsang ito dahil sa mga pagpapahirap ng mga Espanyol sa mga Pilipino, tulad ng pagpapatupad ng polo i-serbisyo, bandala at sapilitang paggawa. Nagkasundo ang grupo ni Maniago at mga Espanyol. Pinangakuan sila na tatanggap sila ng malaking halaga at hinayaan silang gumawa sa kanilang mga bukid. Si Francisco Dagohoy, noong 1744 hanggang 1821. Pinamunuan ni Francisco Dagohoy ang itinuturing na pinakamahabang pag-aalsang isinagawa ng mga hindi Muslim. Nagsimula ang pag-aalsa ni Dagohoy sa isang personal na hinanakit laban sa mga paring tumangging basbasan ang bangkay ng kanyang kapatid na si Sagani na namatay sa pakikipagduelo. Lumaban siya sa mga Espanyol at nahinto lamang ito nang siya ay tumanda at namatay. Si Diego Silang noong 1762 hanggang 1763. Nagsimula ang pagrebelde ni Diego Silang nang dahil sa mabibigat na pagpapataw ng buwis, pagsikil sa kalayaan at pang-aabuso ng alkalde mayor. Nag-alsa si Diego Silang kasama ang kanyang pangkat sa pamahalang Espanyol noong 1762. Itinatag din niya ang Malayang Ilocandia, kung saan ang lungsod ng Vigan ang kabisera. May 5 buwan ding nahawakan ng pangkat ni Silang ang Vigan. Pinatay si Silang nang matalik niyang kaibigang si Miguel Vicos. Ngayon naman ating kilalanin si Gabriela Silang noong 1762 hanggang 1763. Ipinagpatuloy ng asawa niyang si Gabriela Silang ang kanyang sinimulang pakikipaglaban. Tinagurian siyang Joan of Arc ng Ilocos dahil sa mga tagumpay na kanyang pinamunuan. Mismong mga Pilipino mula sa Pampanga rin ang mga kalaban ng pangkat ni Gabriela. Nagtapos lamang ang rebolusyong pagkaraan ng 4 na buwan, nahuli at binitay si Gabriela. Si Apolinario de la Cruz noong 1840 hanggang 1841. Tinanggihan ng mga Dominikano si Apolinario de la Cruz sa pagnanais itong maging pari dahil siya ay isang katutubo o Indio. Si de la Cruz ay kilala sa bansag na Hermano Pule na tubong Lukban, Quezon. Noong 1840, itinatag niya ang Confradia de San Jose, isang samahang pangkapatiran na tumanggap ng mga kasaping maralita. Ang samahang ito ay hiwalay sa Katolisismo. Nahikayat ang marami sa kanyang samahan hanggang hiniling niya na ito'y kilalanin ng simbahan. Ito ay pinangambahan ng mga Espanyol at itinuring na kalaban ng simbahan at ng pamahalaan. Nadakip siya ng mga Espanyol noong Nobyembre 4, 1841 at hinatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng firing squad sa edad na 27. Pinagputol-putol ang kanyang katawan at ibinandera sa publiko upang hindi na pamarisan. Ngayon alamin natin ang mga pagpapahalaga sa pagtatanggol ng mga Pilipino laban sa kolonyalismong Espanyol. Ang mga naging pagpapahalaga ng mga Pilipino, pagpapahalaga sa kamalayan sa kasaysayan ng ating bansa. Mahalaga na malaman natin bilang isang Pilipino ang mga pangyayaring pagtatanggol noon laban sa pananakop ng mga Espanyol sa ating bansa dahil malaki ang kaugnayan nito sa kasalukuyang panahon, partikular sa aspeto ng kultura, paniniwala o relihiyon, ekonomiya at politika.
Tingalain bilang huwarang Pilipino ang mga naging bayani natin. Ang mga unang Pilipinong nagtanggol sa bansa ay itinuturing na bayani ng ating bansa dahil sa kanilang naiambag sa pagkamit ng kalayaan ng Pilipinas. Sana'y isapuso ang mga kabayanihang ginawa nila sa ating bansa. At pagsusulong ng karapatan. Ang bawat Pilipino ay may kakayahang ipaglaban ang karapatan at kalayaan sa tamang paraan. Hindi lamang sa dahas nakukuha ang ating ipinaglalaban. Bukas na ang puso't isipan ng mga Pilipino na mas epektibo ang iba't ibang paraan sa pagsusulong ng karapatan. Tandaan lamang na sa pagtatanggol sa bawat karapatan ay laging may kaakibat na responsibilidad. Ngayon gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 4. Ilarawan sa iyong sariling salita ang pagtatanggol sa bansa na ginawa ng sumusunod na Pilipino laban sa kolonyalismong Espanyol. Isulat ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Number 1, Lakandula. Nang hindi tumupad sa kasunduan si Guido Lavezares na hindi na magbubuwis ang angka ni Lakandula, ay napilitan silang lumaban sa pamamalakad ng Espanya at sa huli ay tumupad din ang mga Espanyol sa kasunduan. Number 2, Magat Salamat. Hindi ulit tumupad ang mga Espanyol sa kasunduan, kaya bilang anak ni Lakandula, siya ay nag-alsa at hinikayat ang iba pang mga lider mula sa gitnang Luzon, Cuyo at Borneo. Ngunit sila ay nabisto ng mga Espanyol kaya sila ay kinulong at binitay. Number 3, Francisco Dagohoy. Hindi binigyan ng disenteng libing ang kanyang kapatid na si Sagani, kaya siya nag-alsa. Lumaban siya sa mga Espanyol at nahinto lamang ito nang siya ay tumanda at namatay. Diego Silang. Nagrebelde siya dahil sa labis na pagpapataw ng tributo, paghihigpit sa kalayaan at pang-aabuso ng mga alkalde-mayor. Tinatag din niya ang Malayang Ilocanja, kung saan ang lungsod ng Vigan ang kabisera. Pinatay si Silang ng matalik niyang kaibigan na si Miguel Vicos. Number 5, Apolinario de la Cruz. Kilala sa bansag na Hermano Pule, hindi siya pinayagang maging pari dahil siya ay isang katutubo o Indio. Kaya itinatag niya ang isang samahang Confradia de San Jose na tumutulong sa mga mahihirap. Kaya itinuring siyang kalaban ng simbahan at pamahalaan nang lumalaki na ang kanilang kapatiran. Nadakip siya ng mga Espanyol noong Nobyembre 4, 1841 at hinatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng firing squad sa edad na 27. Pinagputol-putol ang kanyang katawan at ibinandera sa publiko upang hindi na pamarisan. Ngayon gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 5. Panuto, maglagay ng 3 kahalagahan ng pagtatanggol ng mga bayaning Pilipino laban sa kolonyalismong Espanyol. Isulat ito sa iyong sagutang papel. Number 1, sa mga pagpapahalaga ay ang kamalayan sa kasaysayan ng ating bansa. Number 2, upang tingalain bilang huwarang Pilipino ang ating mga bayani. At number 3, mahalaga rin ito sa pagsusulong ng ating karapatan. Ngayon gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 6. Panuto, sagutin ang sumusunod na tanong. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Number 1, sino-sino ang Pilipinong nagtanggol sa bansa laban sa mga Espanyol? Letter A, si Lakandula. Letter B, Magat Salamat. Letter C, Tamblot at Bangkaw. Letter D, Juan Sumuroy. Letter E, Francisco Maniago. Letter F, Francisco Dagohoy. Letter G, Diego Silang. Letter H, Gabriela Silang. And letter I, Apolinario de la Cruz. Number 2, ano-ano ang mga paraan ng pag-aalsa na ginamit ng mga Pilipino laban sa mga Espanyol? Sagot, letter A, pag-aalsang panrelihiyon gaya ng kay Hermano Puli. Letter B, pagbuo ng samahang revolusyonaryo tulad ng kay Andres Bonifacio. At letter C, paggamit ng propaganda at panulat gaya ng kay Dr. Jose Rizal. Sa iyong sariling salita, magbigay ng 2 kahalagahan ng pagtatanggol ng mga Pilipino laban sa mga Espanyol. Letter A, kamalayan sa kasaysayan ng ating bansa at pagsulong ng karapatan. At letter B, upang tingalain ang mga bayani bilang huwarang Pilipino. Gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 7.
Ano ang iyong saloobin? Panuto, ang pagtatanggol sa bansa ay isa sa responsibilidad ng mamamayang Pilipino. Ano ang iyong saloobin sa mga sumusunod na sitwasyon na nagpapakita ng pagtatanggol sa bansa? Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Number 1, pagtatanggol ng mga mangingisdang Pilipino sa bansa laban sa mga ibang nasyon na umaangkin ng panatag shoal. Ang aking sagot, masaya ako dahil may mga Pilipino na matapang na nagtatanggol sa teritoryo ng Pilipinas. Number 2, pakikipagbakbakan ng mga sundalong Pilipino sa mga terorista sa bansa. Ang aking saloobin, tinuturing ko silang bayani. Lagi nilang ipinagtatanggol ang bansa laban sa mga terorista. Number 3, pagpasa ng mga batas na may kinalaman sa mga gustong manggulo sa bansa, katulad ng Anti-Terrorism Act of 2020. Ang aking reaksyon, hindi ako sang-ayon dahil maaaring madamay ang mga inosente. Number 4, sa gitna ng banta ng COVID-19, may mga nagwewelga pa rin sa daan upang iparating ang hinaing sa gobyerno. Ang aking reaksyon, hanga ako sa kanilang tapang dahil kahit delikado ay naipaparating pa rin nila ang kanilang mga hinaing sa gobyerno. Number 5, pag-post sa social media ng mga fake news tungkol sa hindi tamang pamamalakad ng pamahalaan. Ang aking reaksyon, nalulungkot ako sa mga taong gumagawa lang ng mga peking balita para may mapag-usapan. Ngayon gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 8. Sino siya? Panuto. Sino sa mga napag-aralan mong Pilipino na nagtanggol sa bansa laban sa kolonyalismong Espanyol ang iyong hinahangaan? Bakit? Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Sagot: ang pinakahinahangaan kong bayani sa lahat ng aking napag-aralan ay si Francisco Dagohoy dahil ang kanyang pag-aalsa ay itinuturing na pinakamahabang pag-aalsang isinagawa ng mga Pilipino na hindi Muslim. Hindi siya natalo at hindi rin siya sumuko sa mga Espanyol. Tumigil lang siya sa pakikipaglaban dahil sa katandaan. Kahit na personal ang dahilan ng kanyang pag-aalsa, ay masasabi kong naging matagumpay ang kanyang adhikain dahil nahirapan ang mga Espanyol na pabagsakin ang kanilang grupo. Ngayon gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang siyam. Paano mo may pagtatanggol ang bansang Pilipinas kung sakaling sakupin tayo muli ng ibang bansa? Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Sagot: maaaring ipagtanggol ang bansa sa iba't ibang pamamaraan tulad ng pagpo-post, pagsusulat sa Facebook at iba pa. Lagi lamang tatandaan, sa bawat aksyon na ginagawa ay may kaakibat na responsibilidad. Ngayon gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 10. Pagkilala. Panuto, isulat ang titik sa iyong sagutang papel kung sino ang tinutukoy sa bawat pahayag. Number 1. Ang namuno sa pinakamahabang rebelyon na ang dahilan ay ang pagtanggi ng isang pari na basbasan ang bangkay ng kanyang kapatid. Tamang sagot, letter D, Francisco Dagohoy. Number 2, asawa ng isang namatay na pinuno ng rebelyon na nagpatuloy sa pakikipaglaban. Tinagurian siyang Joan of Arc ng Ilocos. Tamang sagot, letter A, Gabriela Silang. Number 3, itinatag niya ang Confradia de San Jose ng tanggihan ng simbahan ang pagnanais niyang maging pari. Kilala siya bilang Hermano Pule. Tamang sagot, letter B, Apolinario de la Cruz. Number 4, mula Mexico, Pampanga kung saan pinamunuan ang pag-aalsa dahil sa mga paghihirap ng mga Espanyol sa mga Pilipino tulad ng hindi pagbabayad sa mga biniling palay mula sa mga katutubong magsasaka. Tamang sagot, letter C, Francisco Maniago. And number 5, nagsimula ang kanyang pag-aalsa nang hindi tuparin ng Gobernador General Lavezares ang naunang pangako ni Legazpi na hindi siya sisingilin ng tributo at mga kaanak niya. Tamang sagot, letter F, Lacandula. Ngayon gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 11. Tama o mali. Panuto, isulat sa iyong sagutang papel ang tama kung ang pahayag ay tungkol sa mga kahalagahan ng pagtatanggol ng mga Pilipino laban sa kolonyalismong Espanyol at mali kung hindi. Number 1, ipagtanggol ang bansa kahit sa anumang paraang naaayon sa batas. Tamang sagot, tama.
Number 2, huwag tularan ang mga unang Pilipinong nagtanggol sa bansa. Tamang sagot, mali. Number 3, ipagsawalang bahala ang kabayanihang ginawa ng mga Pilipino na nagtanggol sa bansa laban sa mga Espanyol. Tamang sagot, mali. Number 4, mahalagang malaman ng mga kabataan ang mga ginawang kabayanihan ng mga unang Pilipino na nagtanggol sa bansa. Tamang sagot, tama. Number 5, gawing huwaran ang mga unang Pilipinong nagtanggol sa bansa. Tamang sagot, tama. Ngayon gawin na natin ang gawain sa pagkatuto bilang 12. Pagtambalin. Panuto, hanapin sa hanay B ang tinutukoy sa hanay A. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Number 1, nanguna sa pag-aalsa sa Bohol noong 1661. Tamang sagot, letter E, Tamblot. Number 2, namuno sa pag-aalsa sa Pampanga. Tamang sagot, letter C, Francisco Maniago. Number 3, mag-asawang Ilocano na lumaban para tutulan ang pamamalakad ng mga Espanyol. Tamang sagot, letter B, Diego and Gabriela Silang. Number 4, sapilit ang paggawa. Tamang sagot, Polo y Servicio. Number 5, isang paraang ginamit ng mga Pilipino upang ipagtanggol ang bansa laban sa mga Espanyol. Tamang sagot, letter D, pag-aalsa. At dito nagtatapos ang ating aralin ngayong araw na ito. Sana ay marami kayong natutunan. And please, don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel. And pakihit na rin ng ating notification bell para sa iba pa nating mga updates at uploads na lessons sa Araling Panlipunan for Grade 5. Muli, this is your teacher, Teacher Alvin, nagsasabing thank you and goodbye.